Bilang isang Katoliko, ang katayuan ng ating mga simbahan ay higit pa sa pagiging istruktura. Ito'y mas kinikilala bilang tahanan ng ating Panginoon at tahanan ng ating mga panalangin. Ngunit hindi aakalaing ang mumunting simbahang bato na nakatayo sa isang maliit na bayan ang siyang magbibigay daan sa pagkilala sa isang munting baryo na naging bayan. Malaki ang gampanin ng simbahan sa mga mamamayan nito at naging parte pa ng kasaysayan. Kaya't sabay-sabay nating alamin ang kasaysayan ng simbahan ng Pateros dito sa Marta Pintakasi. Ikalawang Kabanata, Simbahan. Ang kasaysayan ng simbahan ay magsisimula noong ang Pateros, na dating ngalan ay Aguho, ay isang baryo lamang ng Pasig. Habang lumalaki ang baryo ay humiling ang mga mamamayan sa Arsobispo ng Maynila na si Fray Antonio de Zulaybar na humiwalay na sa pagiging baryo at magkaroon ng sariling simbahan. At sa tulong ng dating kura paroko ng simbahan ng Pasig na si Fray Santos Gomez Baranyon, napaaprubahan ang petisyon noong 1815. Ganap nang hiniwalay ang Baryo Aguho mula sa Pasig at naging Pueblo, ang dating ngalan ng Aguho na ngayon ay Pateros. At kasabay ng taong ding iyon ay nagpagawa ang mga Agustinong pari ng isang simbahang yari sa bato sa pangunguna nina Padre Andres Behil at Padre Manuel Pelaez at pinangalanan ang simbahan sa patronato ni San Roque. At noong 1821 ay nagpagawa si Padre Raimundo Martinez ng isang kampana na nakapangalan naman kay San Isidro Labrador na ngayon ay matatagpuan sa patio ng simbahan. Ang simbahan ng Pateros ay matatagpuan sa kahabaan ng B. Morcilla Street, Barangay Poblacion, Pateros. Makikita rin na ang simbahan ay nakatayo sa gitna ng bayan ng Pateros at pinagigitnaan ng dalawang ilog, ang ilog ng Pateros at ng Santa Ana. Ang simbahan ay nakapangalan sa patrong si San Roque na siyang patron laban sa salot at sakit. Pinangalanan nila ang simbahan kay San Roque dahil noong nagkaroon ng epidemya ng kolera ay kay San Roque sila dumulog at tila isang himala na sila'y iniadya sa sakit ng kolera. Ang simbahang ito ay hindi lang naging saksi ng pananampalataya ng mamamayan, kundi ito ay naging saksi sa kasaysayan, lalo na sa panahon ng digmaan. Noong panahon ng Espanyol, na malagi sa konvento ang unang presidente ng Republika ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Ito ay nagsilbing panandaliang kwartel noong Enero 1 hanggang 2, taong 1847 at noong 1943 sa panahon ng mga Hapon. Ang simbahan ang naging kulungan ng mga sibilyang Pilipino at sa loob at labas ng simbahan ay walang awang pinagpapatay ang mga ito. Pagkatapos ng mga digmaan ay nasira ang simbahan. Ngunit hindi lamang sa digmaan nasira ang simbahan, kundi sa mga iba't ibang mga sakunang dumating sa bayan tulad ng lindol at bagyo at nawala ang mga dating istruktura nito. Ngunit hindi natinag ang mga mananampalatayang mga taga-Pateros. Hindi sila nawalan ng pag-asa. Dahil sa mga pangyayaring ito, nakatanggap ang simbahan ng isang marker mula sa National Historical Commission noong 2015. Kasabay sa taon na ito, ipinagdiwang ang Bicentennial Anniversary o ang ika-200 taong pagkakatatag ng simbahan ng San Roque. At ito ay sa ilalim ng dating kura paroko na si Reverendo Padre Roy Rosales na siyang nagpaayos at nagpaganda ng altar ng simbahan na patuloy na nakikita ngayon. May isa ring saksi sa mga nagdaang panahon na nananatiling nakatayo.
binigyan ito ng isang parangal ng DENR bilang isang heritage tree. Kilala siya bilang si Lolo Mango. Makikita ang puno ng mangga sa kanang bahagi ng simbahan at makikita rin ang marker na iginawad ng DENR noong 2019. Noong nakaraang taon, ika-29 ng Hulyo 2023, nakatanggap ulit ng isang marker ang simbahan bilang isang yamang pangkalinangan, ang complex ng simbahan. Sa mga nagdaang panahon, ay may mga programang inilunsad ang simbahan na siyang nagpapatibay ng pananampalataya sa mamamayan. Ngayon, sa pamumuno ni Reverendo Padre Loreto June Sanchez Jr., ang kasalukuyang rektor ng dambana at parokya, ay patuloy niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang kura paroko. Bilang isang simbahan, ang pinakaunang misyon ay ang pagkakaloob at pagdiriwang ng mga sakramento. Alam po natin ito, bakit tayo may simbahan? Para sa mga pagdiriwang ng sakramento. Natutuwa po ako kasi araw-araw may misa tayo, umaga't gabi, at napakarami ang nagsisimba, napakarami ang tunay na nagdidibusyon, bagamat may mga araw na talagang mas marami tulad nung Martes ang debosyon kay Santa Marta, Miyerkules ang debosyon naman sa Ina ng Laging Saklolo, Huwebes ang debosyon kay San Roque at Biyernes no ang debosyon no sa kamal-mahalang puso ng ating Panginoon. Para bang sa isang linggo, hindi ko lang nabanggit ay ang Lunes no. Pero meron naman po yung ating mga charismatic group sa pamumuno ng ating El Shaddai na talaga namang patuloy ang kanilang pagdidibusyon. At syempre, ang Sabado, debosyon pa rin sa ating mahal na ina. And syempre, yung linggo. Bahagi na rin po sa ating pong ginagawa, syempre, yung ating pong faith formation na sa iba't ibang yugto at pamamaraan. Of course, yung ating pong pastoral works through our social services. So sa ngayon po, ang ating pong parokya at dambana ay meron po tayong mga scholarships, no? Bagamat kakaunti ang ating college, meron po tayong significant numbers no para sa ating pong senior high school kasi meron po tayong sariling Catholic school, no? Parochial school. At doon po natin sila pinag-aaral. And kasama na rin po dito at sana ay tuloy-tuloy pa rin yung ating pong feeding program at sana maibalik din yung ating pong kusina ni Santa Marta no sa mga susunod pang panahon. Ang vision ng simbahan ay, kami bilang isang dambana at parokya ay may mithiing maging pamayanang hinubog ng banal na espiritu tungo sa pagpapadama ng simbahang kumakalinga at nakikilakbay sa mga dukha sa patnubay ng Birheng Maria at mahal na patrong San Roque at Santa Marta. Ang mission naman ng simbahan ay, upang matamo ang mithiin, kami ay nangangakong ilapit ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paghuhubog sa pananampalataya, pagiging mabuting katiwala, pangangalaga sa kalikasan, pagmamalasakit sa pamilya, at paggabay sa kabataan tungo sa isang binubuo ng mga pamayanang naglalakbay at nagpapanibago. Ngayong makabagong panahon, hindi natin maikakaila na ang simbahan ay tumutugon din no sa sitwasyon. Halimbawa na lamang ang paggamit ng teknolohiya. So, isa na po ang prueba dito itong video na ating pong ginagawa ngayon bilang bahagi ng katisismo. Ang bidyong ito ay isang pamamaraan para lubos natin na mapakilala ang ating patron, si Santa Marta, si San Roque, at maipahayag din, no? To disseminate as well the information kung ano ang ginagawa natin dito po sa ating parokya at kung papaano tayo nabubuhay bilang isang community. So, isa po yan.
paggamit ng teknolohiya at marahil social media, no? Ano pa ang ginagawa ng ating simbahan ngayon sa pangkasalukuyan? Ang ating pong simbahan po ay tumutugon na rin po sa mga usaping panglipunan. Tulad po ng ginawa nga po ni Pope Francis, di po ba? Nagsulat po siya, isa sa kanyang mga encyclical letters ay yung Laudato Si. Ano po yun? Panawagan na ating pangalagaan ang common home, yung mundo, na kung saan tinawag ni Pope Francis na ito yung ating tahanan, our common home. So, tayo ngayon, pinupukawan na maging masinop at higit sa lahat, alagaan natin ang ating pong kalikasan. Baka po itong kagandahan ng ating pong bayan ngayon ay hindi na rin masilayan ng mga susunod na henerasyon. 20 years after us or 30 years after us, kung hindi natin ito aalagaan at kung tuloy-tuloy nating dudumihan, tuloy-tuloy nating tatapunan ng basura, no, ang ating kalikasan, naku po, siguro ganun din tulad ng ating naranasan, baka may mga nagagamit tayo ngayon na biyaya ng Diyos na sa susunod na henerasyon ay hindi na nila mararanasan. Kasama na rin po dito siguro ang malinis na tubig at malinis na hangin. Kaya patuloy po tayo na magtulungan upang linisin natin ang ating kalikasan. At ano pa ba ginagawa ng ating simbahan sa pangkasalukuyan? Nakikita natin dito na our church is becoming more inclusive, no? Wini-welcome natin bawat isa. And we even do dialogues, interfaith sa mga kapatid natin na may ibang pananampalataya. So ito yung mga pagbubukas kumbaga ng ating pong simbahan. Of course, kasama na rin po dito na nais natin na lagi maging transparent sa ating pong mga ginagawang proyekto, programa, or even accountable sa ating pong mga ginagawang fundraising. Kaya nga may mga pagkakataon na nire-report natin yung ating pong mga susumikap na makalikom ng pondo para at least malaman po ng nakakarami kung saan napupunta ang kanila pong ibinibigay o pinagkakaloob sa simbahan. At napakaganda po yung pagtugon ng ating pong Parokya at Dambana sa ating pong pangkasalukuyan na ginagawang fundraising. I know it's not that easy dahil nga po kahagaling lang natin sa pandemya, pero nandun yung debosyon, munting sakripisyo para sa ikakabuti ng ating parokya para suportahan pa ang mga programa ng ating Dambana at Parokya. Mananatiling buo at matatag ang simbahan. Hindi dahil sa yari ito sa bato, kundi dahil ito sa katatagan ng pananampalataya ng mga mamamayan ng Pateros. Kung kaya nga lang magsalita ng mga batong nakapaligid sa simbahan nito, ay tila hindi lang ang mga kasaysayang isinalaysay ang ating malalaman. Makikita ang katandaan nito sa disenyo at sa mga batong ginamit sa pagpapatayo nito. Kung kikilalanin, ang simbahan ang siyang naging pundasyon ng pagiging bayan ng Pateros. Bagamat ang simbahan ang siyang nagpakilala sa pagiging bayan, mas nauna pa ring nakilala si Santa Marta. Noong Baryo Aguho pa lamang ang Pateros, ay pinagpipista na siya ng mga mamamayan. Kaya't sa loob ngayon ng simbahan, makikita natin ang imahen ni Santa Marta na naging instrumento ng pag-asa at gabay ng mga mamamayan.